pa lang magsisimula ang election period, pero ngayon pa lang may mga gimmick ng ilang mga politiko katulad ng underwear na may pangalan ng konsehal. Pero paliwanag ng kampo ng konsehal, hindi raw ito campaign material kundi katuwaang premyo sa isang palaro. Live mula sa Quezon City, may report si Tina Panganiban Perez. Tina? Jessica, January 13 hanggang June 12 ang election period para sa May 2019 elections. Marami ang bawal sa panahong ito kasama na ang pagdadala ng baril ng walang gun ban exemption, pati na ang pangangampanya bago ang simula ng campaign period. Kung saan-saan natin nakikita ang pangalan ng mga politiko. Pero ngayon lang siguro tayo makakakita ng pangalan na nasa likod ng underwear. Viral ang post na ito, picture ng panty na may nakaimprentang pangalan ng isang konsehal. Sinusubukan ng GMA News na makausap si Quezon City 2nd District Councilor Ramon Toto Medalla. Pero paliwanag ng kanyang staff na nakausap ng GMA News, hindi raw ito campaign material, kundi katuwa ang premyo sa isang palaro. Pero dahil papalapit na ang eleksyon, kinuna namin ang pahayag ang COMELEC. As far as the law is concerned, there doesn't seem to be any basic and any sort of fundamental reason for making it more unacceptable than, say, a printed t-shirt. Pwede naman, no? Pero paalala ng COMELEC, hindi porke viral, maganda lagi ang resulta. I think it's a double-edged sword because mapag-uusapan ka, pero anong uri ng pag-uusap ang ikakabit sa pangalan mo? Magsisimula na ang election period sa linggo, January 13, kaya simula na rin ang gun ban. It's not just a ban on guns, it's also a ban on deadly weapons, which means, especially in the agricultural parts of the country, it will include the use and the possession of farm implements that can be used as weapons, no? Particularly sickles, bolos, etc. Magkakaroon na rin ng mga COMELEC checkpoints simula sa linggo. They can look, but they should not touch. If something is in plain view and it arouses reasonable suspicion, then the police can do something other than just look. They can shine their light into your car, but you are under no obligation to open anything up for them. Ang mga botante naman sa Metro Manila at mga malalaking syudad sa bansa, mararanasan ng VRVS o Voter Registration Verification System na gagamitin sa unang pagkakataon. Babasahin ng gadget ang fingerprint ng botante, saka lalabas ang impormasyon ng botante sa screen. Kumpirmasyong lehitimo siyang botante. Pero dahil ngayon pa lang ito gagamitin, inaasahan na ng COMELEC na magkakaroon ng ilang problema. Kahit di lumabas sa screen, pwede pa rin makaboto kung nasa EDCVL siya o Election Day Computerized Voters List. Magsisimula na nga ang election period sa araw ng linggo pero marami pa rin pending issues sa COMELEC kagaya ng wala pang final list of candidates hanggang ngayon kaya rin hindi pa makapag-imprenta ang COMELEC ng mga balota at wala pa rin desisyon ang COMELEC Anbang kung isa sa ilalim sa COMELEC control ang Daraga Albay matapos ang pagpatay kay Ako Bicol Party List Representative Rodel Batocabe. Jessica? At saka Tina, may mga high profile na mga kaso, no? Yung mga disqualification cases na hanggang ngayon hindi mo malaman kung naka-step 1 man lang ba ang COMELEC Anbank para umusad yung mga kasong ito. Tama Jessica, as of last week, 70 decisions yung nailabas. Hindi lahat yon for disqualification. Pero sabi ni COMELEC spokesperson James Jimenez, karamihan doon, majority doon, ay for disqualification. Pero wala pa raw na ilalabas na desisyon doon sa at least 2 high-profile petitions, yung kay Senator Coco Pimentel at yung kay dating Senator Serge Osmeña, Jessica. At saka ngayon pa lang napag-uusapan din kung yung paraan ng mga pangangampanya ng mga kandidato, no? Ang meron lang naririnig tayo broad parang napaka-broadly worded na mga pronouncements from the COMELEC kung ano ang allowed at hindi allowed. Pero alam mo naman na mga kandidato, they have their creative ways to go around the rules, no? So may mga naiisip na silang mga campaign strategy o campaign methods. Paano kaya ito, Tina?
Tama, Jessica, no? Kasi wala rin namang magawa direkta yung COMELEC dahil nga base sa Supreme Court decision, ang premature campaigning wala talaga yan dahil habang wala pa raw simula ng campaign period, hindi pa makukonsiderang campaigning yung ginagawa ng isang potential candidate. Pero sabi nga ng COMELEC, alam naman natin ang kanilang intensyon. So pagpasok ng campaign period, yung mga nananamantala na ngayon sa kanilang subtle o minsan napaka-overt na pangangampanya ay paghihigpitan na ng COMELEC ang lahat ng kandidato pagsimula ng campaign period. At maglalabas din, Jessica, ang COMELEC ng rules, guidelines sa pag-regulate naman sa social media. Jessica. Pero 'di ba learnings o lessons learned from past elections, yung alam naman natin kung ano yung ginawa ng mga kandidato. Ever since naman hindi naman sila masyadong nagbabago ng estilo Baka nagiging mas maparaan lang sila. So I think ang question is yung COMELEC ba is also getting smarter sa paghuli dito sa mga violations na ito? Yes, Jessica, marami namang mga nakikita ngang mali itong COMELEC. 2 to 3 days daw bago ang simula ng campaign period, saka pa lang nila mapapagsabihan yung mga kandidato na tanggalin yung mga illegal campaign materials nila. Dahil nga, technically, hindi pa masasabing pangangampanya yung ginagawa ng mga kandidato o potential candidates. At sinabi rin ng COMELEC na may pinupush silang legislation para kahit papaano malinawan na yung isyong ito. Once and for all, magkaroon ng batas. Premature campaigning ba yung mga ginagawa ngayon itong mga kandidatong ito, Jessica? Isa sa tahasang vina-violate ng mga kandidato, Tina, yung rule kung saan sila pwedeng magpaskil ng kanilang campaign materials. Through the years, parang alam naman natin na bawal, pero parang wala namang nagawa, di ba? Kahit saan nilalagyan nila ng kanilang mga campaign materials, pati sa mga puno, sa mga kahit na anong pader, samantalang matagal ng patakaran na merong common poster area lang dapat, di ba? Tama, Jessica. At yung mga nagkakabit, mga matagal ng mga politiko ito, Jessica, at alam nilang mali yung pinagkakabitan ng kanilang mga campaign materials. At hindi lang yung location, Jessica, ang problema, kundi pati yung size. Dapat kapag poster 2 by 3 feet lang, pero nakikita natin kung gaano kalaki minsan. Yung iba mga higanting billboard pa yung kanilang ikinakabit, Jessica. Yun yung tinutumbok ko dun sa tanong ko kanina. Kasi itong mga rules na to, matagal na ito Pero every election period, na-violate ng ganun-ganun na lang, no? Very flagrantly vina-violate. Paano ba yun? Anong gagawin ng COMELEC dyan? Aside from yung pagpupush dun sa legislation, Jessica, tumatanggap din yung COMELEC ng mga sumbong, mga pictures, mga documentation ng mga ganitong violation. At sabi ng COMELEC, kapag simula ng campaign period at nandyan pa rin yung mga illegal campaign materials na yan, siguradong kakasuhan nila yung mga kandidato, Jessica. May kinasuhan ba sila in the past? Kahit dun sa sa election expenditures, may kinasuhan ba sila? May nabanggit ang COMELEC in the past elections na may mga nakakasuhan naman, Jessica, may mga napaparusahan din dun sa issue ng campaign expenditures. Kaya nga ngayon merong petition for disqualification laban dito kay dating Senator Sergio Osmeña dahil hindi nga siya nagsumite nung kanyang mga ginastos sa eleksyon noon, Jessica. Okay, let's leave it at that then at tutukan natin habang papalapit ng eleksyon. Maraming salamat sa iyo, Tina Panganiban Perez.